tawagang kumakalat ngayon sa Facebook ang hanapin ang 63 anyos na si Roldan Jimenez Pineda, ang nagpasimuno ng kampanya, si Jomil, na minsang tumulong sa kanya. Gusto lang daw niyang masigurong nasa maayos na kalagayan ngayon si Mang Roldan. Bit-bit ang isang larawan na naka-imprenta rin sa suot niyang t-shirt. Hahanapin daw ni Jomil ang matandang lalaking ito, si Mang Roldan, 63 anyos. Hindi raw sila magkaano-ano, pero sa maikling sandaling nagkakilala sila na antig daw ang kanyang puso. Isang umaga nung 2 ng Agosto, kumakain daw si Jomil sa isang kantin sa bayan ng Mexico sa Pampanga. Nung nakita niya ang mukhang pagod na matanda bumibili ng 5 pisong kanin. Ito si Mang Roldan. Yung paa niya medyo umiika-ika siya kasi yung binti niya medyo namamaga, yung kaliwang binti niya namamaga. Nilapitan daw ni Jomil ang matanda. Nag-order siya ng 5 pisong kanin para pamatid gutom lang dun sa araw na yun. Sila'y nagkwentuhan. Tiga Kawayan Isabela raw si Mang Roldan at nag-iisa na lang sa buhay. Ang kanyang misis namatay daw sa sakit sa buto. Ang kambal niyang anak namatay din sa bronchopneumonia. Habang ang kanyang bunso nasagasaan ng bus at namatay din. Binubuhay lang daw ni Mang Roldan ang sarili sa pagbibenta ng bote at lumang kahon. Ngunit dahil sa kagustuhan niyang makita ang iba pang natitirang kamag-anak sa Pampanga, bumaba siya mula Isabela. Pero dahil walang sapat na pera, 4 na araw na raw siyang naglalakad noon. Sobra, iba yung pakiramdam. Nauna yung awa, and then after nung awa, parang meron ako kailangan gawin. Hindi lang siya basta kausapin. Parang merong lukso ng dugo na meron talagang connection. Hindi ko paliwanag. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, binigyan ni Jomil ng pamasahe sa bus si Mang Roldan pabalik ng Isabela. At kahit walang-wala raw ang matanda, nagulat si Jomil sa nasaksihan niyang kabutihan pa rin nito. Yung kanin na binili niya, na kumbaga baon niya para sa pag-travel niya, binigay niya dun sa isang pulubi rin sa kabilang daan. Naiisip ko baka si Jesus Christ na yun. Lalo na medyo mahaba yung mga balbas niya, ganun. Ang dating call center agent na si Jomil, malapit daw talaga sa mga matatanda. Laking lolo at lola daw kasi siya. Naiintindihan daw niya ang pinagdadaanan ni Mang Roldan na namatayan ng mahal sa buhay. Ang kanya kasing amang piloto namatay sa pagbagsak ng isang helicopter noong 1996. Ngayon, matapos ang ilang linggo, gustong kumustahin at siguraduhin ni Jomil na nakauwi ng Isabela si Mang Roldan, pero hindi niya alam kung paano makikipag-ugnayan dito. Dito na siya gumawa ng Facebook account na ang layunin, hanapin si Mang Roldan. Ikwinento rito ni Jomil ang pagkukrus ng kanilang landas at ang post na ito ni Jomil naging viral o kumalat sa internet. Madami ng supporters, maraming nag-comments, nag-share ng mga pictures ni Mang Roldan. Kasi everyday noon, meron akong palaging pinopost na picture ni Mang Roldan. Marami na ngayon ang nagtatanong, nasaan na nga ba si Mang Roldan? Tumulong na rin kami sa paghahanap. Tumungo ang aming team sa Kawayan sa Isabela
para kumpirmahin kung talaga bang may nakatira roong Roldan Jimenez Pineda, ang buong pangalan ni Mang Roldan. Walang lumabas na Roldan Jimenez Pineda. May mga registered ka ditong Pineda, kaya hindi natin sure kung kamag-anak na itong hinahanap niyong si Roldan Jimenez Pineda. Pinuntahan namin ang iba pang may apelyidong Pineda sa bayan ng Kawayan. Alam niyo po ba si Lorenzo Pineda? Nandun. Boss, tinawag ko. Oo, parehas Pineda pero ang middle name iba. Pero ayon sa nakausap ng aming team, parang nakita nga raw niya ang hinahanap naming matanda 2 linggo na ang nakararaan sa isang junk shop. Nakikita namin siya dyan siya pag minsan nagtitinda siya. Siya naman ganito naman itsura niya. Dahil dito, agad naming pinuntahan ang junk shop. Nagpakita lang sa akin ganito kahapon. Kaya alam ko na talaga siya. Nakita ko na siya minsan. Inulit po namin kung sino man po ang makakakita. Nagpa-page din kami sa palengke o pamilihang bayan ng Kawayan. Katulong ang ilang mga tiga-munisipyo. Nagdikit pa kami ng mga larawan ni Mang Roldan sa syudad. Susunod, ang patuloy na paghahanap kay Mang Roldan. Nakita na rito nakahiga. Dito na, kaya daw nakahiga doon. Samantala si Jomil naman. Bali, ang kasama ko si Luis, my girlfriend. Gusto ko rin kasi makita si Mang Roldan. Dahil nabasa ko yung story niya, tsaka nakaka-touch talaga. Susuyurin ang mga posibleng dinaanan ni Mang Roldan papuntang Isabela. Mula Mexico sa Pampanga, sumakay si Jomil ng bus patungong San Isidro sa Nueva Ecija. Ang San Isidro sa Nueva Ecija ang posibleng hinintuan ng bus na sinakyan noon ni Mang Roldan. Yung mga, kumbaga parang story din na yung mga Roldan na translate in Tagalog. Tapos yung contact number. Pero saan po yung waiting shed dito? Nung nalaman niyang wala rito si Mang Roldan, pumunta siya ng Gapan. Nasa likuran po. Bali, ito po yung story. Patuloy na nagtanong-tanong. Naglalakad lang siya. Opo. Matagal na po. Sige po, salamat po. Hanggang isang text message ang kanyang natanggap. Sige po, antayin ko na lang po kayo sa barangay hall ng Valenzuela. Si Carla, Gian Carla. Matapos ang ilang minutong biyahe, Hello po. sinalubong agad ni Carla si Jomil. Nabasa raw ni Carla sa Facebook ang panawagan ni Jomil. Kaya personal daw siyang nagtanong-tanong sa kanilang lugar para makatulong. Sabi ko, sana mahanap na namin si Mang Roldan. Nararamdaman ko rin na malapit na. Ito na nga, malapit na nating mahanapan. Nakita raw ng tindero ng lugaw sa highway na ito sa Santa Rosa si Mang Roldan. Oo. Nagdaan na nga rito yan. May pasang-pasyan sa ako nangangalakal siya. Ayoko nang muna mga plastic. Sinigundahan naman ito ng tindera ng merienda sa kalapit na tindahan. Meron po siyang kinuha sa ako na baryan. 3 pesos po yun na inabot niya po sa akin. Sabi ko po, wag na po, bigay na po namin yung pagkain. Kasi naawa po kami, nanginginig naman po yung mga katawan niya. Sa pagkakataong ito, lalong lumakas ang kutok ni Jomil. Kaya naman habang may liwanag pa, kasama si Carla, sinuyod nila ang bayan ng Santa Rosa.
raw huling namataan ang aming hinahanap. Pagdating sa palengke, Magaling pa yun, sabi ko sa iyo eh. Sino ba yan? Sabi ko, katatanin lang. Oo, tumayo siya. Nangyayari si Carlo sa akin. Okay, ito tayo sa kabila. Hindi pa, salamat. kinabukasan, bumalik sina Jomil sa Santa Rosa. Una-una po, nagpapasalamat po kasi napakarami po nating mga tutulong ngayon sa paghahanap. Hanggang nakarating kami sa pila ng tricycle na ito sa Kabanatuan. Sir, may nakita na rito nakahiga. Dito raw, dyan daw nakahiga daw. Ay, tanghali na nakahiga na, init-init. Ay, sakayo! Mga 5 araw pa lang daw. Mga 5 araw pa lang daw. Sir, kung sakasakali po ba namin makikita pero di po malalayo dito. Bigyan ko po kayo ng contact number. Sa pagbabakasakaling hindi pa nakakalayo si Mang Roldan, ipinagpatuloy ng grupo ang paghahanap. Pero matapos ang isa na namang araw, ni anino ni Mang Roldan, hindi pa rin nakikita. Ngunit hindi raw susuko si Jomil. Sa darating na mga araw, babagtasin daw niya ang iba pang daan papuntang Isabela para mahanap ang taong nagpaalala sa kanya ng kababaan ng loob at katatagan. Napakabilis man ang takbo ng ating buhay ngayon. Huwag pa rin natin kalimutang magpasalamat. Hindi lamang para sa mga biyayang ating natatanggap, kundi para na rin sa mga leksyong ating natututunan sa mga pagsubok na ating nalalagpasan. Maraming salamat po sa Komisyon ng Wikang Filipino at sa International Center for Communication Studies sa mga parangal na ibinigay nila sa amin. Para po sa feedback at story suggestions, pwede nyo kaming i-email o sundan sa aming Twitter at Facebook account. Hanggang sa susunod na Sabado po, para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica Soho. May panawagang kumakalat ngayon sa Facebook. Ang hanapin ang 63 anyos na si Roldan Jimenez Pineda, ang nagpasimuno ng kampanya, si Jomil, na minsang tumulong sa kanya. Gusto lang daw niyang masigurong nasa maayos na kalagayan ngayon si Mang Roldan. Bit-bit ang isang larawan na naka-imprenta rin sa suot niyang t-shirt. Hahanapin daw ni Jomil ang matandang lalaking ito, si Mang Roldan, 63 anyos. Hindi raw sila magkaano-ano, pero sa maikling sandaling nagkakilala sila na antig daw ang kanyang puso. Isang umaga noong 2 ng Agosto, kumakain daw si Jomil sa isang kantin sa bayan ng Mexico sa Pampanga. Nung nakita niya ang mukhang pagod na matanda bumibili ng 5 pisong kanin. Ito si Mang Roldan. Yung paa niya, medyo umiika-ika siya kasi yung binti niya, medyo namamaga. Yung kaliwang binti niya namamaga. Nilapitan daw ni Jomil ang matanda. Nag-order siya ng 5 pisong kanin para pamatid gutom lang dun sa araw na yun. Sila'y nagkwentuhan
Tiga Kawayan Isabela raw si Mang Roldan at nag-iisa na lang sa buhay. Ang kanyang misis namatay daw sa sakit sa buto. Ang kambal niyang anak namatay din sa bronchopneumonia. Habang ang kanyang bunso nasagasaan ng bus at namatay din. Binubuhay lang daw ni Mang Roldan ang sarili sa pagbibenta ng bote at lumang kahon. Ngunit dahil sa kagustuhan niyang makita ang iba pang natitirang kamag-anak sa Pampanga, bumaba siya mula Isabela. Pero dahil walang sapat na pera, 4 na araw na raw siyang naglalakad noon. Sobra, iba yung pakiramdam. Nauna yung awa, and then after nung awa, parang meron ako kailangan gawin. Hindi lang siya basta kausapin. Para merong lukso ng dugo na meron talagang koneksyon. Hindi kayo paliwanag. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, binigyan ni Jomil ng pamasahe sa bus si Mang Roldan pabalik ng Isabela. At kahit walang-wala raw ang matanda, nagulat si Jomil sa nasaksihan niyang kabutihan pa rin nito. Yung kanin na binili niya na kumbaga baon niya para sa pag-travel niya, binigay niya dun sa isang pulubi rin sa kabilang daan. Naiisip ko baka si Jesus Christ na yun. Lalo na medyo mahaba yung mga balbas niya, ganun. Ang dating call center agent na si Jomil, malapit daw talaga sa mga matatanda. Laking lolo at lola daw kasi siya. Naiintindihan daw niya ang pinagdadaanan ni Mang Roldan na namatayan ng mahal sa buhay. Ang kanya kasing amang piloto namatay sa pagbagsak ng isang helicopter noong 1996. Ngayon, matapos ang ilang linggo, gustong kumustahin at siguraduhin ni Jomil na nakauwi ng Isabela si Mang Roldan. Pero hindi niya alam kung paano makikipag-ugnayan dito. Dito na siya gumawa ng Facebook account na ang layunin, hanapin si Mang Roldan. Ikwinento rito ni Jomil ang pagkukrus ng kanilang landas at ang post na ito ni Jomil naging viral o kumalat sa internet. Madami ng supporters, maraming nag-comments, nag-share ng mga pictures ni Mang Roldan. Kasi everyday noon, meron akong palaging pinopost na picture ni Mang Roldan. Marami na ngayon ang nagtatanong, nasaan na nga ba si Mang Roldan? Tumulong na rin kami sa paghahanap. Tumungo ang aming team sa Kawayan sa Isabela para kumpirmahin kung talaga bang may nakatira roong Roldan Jimenez Pineda, ang buong pangalan ni Mang Roldan. Walang lumabas na Roldan Jimenez Pineda. May mga registered ka ditong Pineda, kaya hindi natin sure kung kamag-anak na itong hinahanap niyong si Roldan Jimenez Pineda. Pinuntahan namin ang iba pang may apelyidong Pineda sa bayan ng Kawayan. Alam niyo po ba si Lorenzo Pineda? Andun. Boss, tinawag ko. Oo, parehas Pineda pero ang middle name iba. Pero ayon sa nakausap ng aming team, parang nakita nga raw niya ang hinahanap naming matanda 2 linggo na ang nakararaan sa isang junk shop. Nakikita namin siya dyan sa pag minsan nagtitinda siya. Siya naman eh, ganito naman itsura niya. Dahil dito, agad naming pinuntahan ang junk shop. Nakita raw sa akin ganito kahapon, kaya alam ko na talaga siya. Nakita ko na siya minsan. Inulit po namin kung sino man po ang makakakita. Nagpa-page din kami sa palengke o pamilihang bayan ng Kawayan. Katulong ang ilang mga tiga-munisipyo. Nagdikit pa kami ng mga larawan ni Mang Roldan sa syudad.
patuloy na paghahanap kay Mang Roldan. Nakita ro rito nakahiga. Dito raw, diyan daw nakahiga doon. Samantala si Jomil naman. Bali, ang kasama ko si Luis, my girlfriend. Gusto ko rin kasi makita si Mang Roldan. Dahil nabasa ko yung story niya, tsaka nakaka-touch talaga. Susuyurin ang mga posibleng dinaanan ni Mang Roldan papuntang Isabela. Mula Mexico sa Pampanga, sumakay si Jomil ng bus patungong San Isidro sa Nueva Ecija. Ang San Isidro sa Nueva Ecija ang posibleng hinintuan ng bus na sinakyan noon ni Mang Roldan. Yung mga, kumbaga parang story din na yung mga Roldan na translate in Tagalog. Tapos yung contact number. Pero saan po yung waiting shed dito? Nung nalaman niyang wala rito si Mang Roldan, pumunta siya ng Gapan. Nasa likuran po. Bali, ito po yung story. Patuloy na nagtanong-tanong. Naglalakad lang siya? Apo. Matagal na po. Sige po, salamat po. Hanggang isang text message ang kanyang natanggap. Sige po, antayin ko na lang po kayo sa barangay hall ng Valenzuela. Si Carla, Gian Carla. Matapos ang ilang minutong biyahe, Hello po. sinalubong agad ni Carla si Jomil. Nabasa raw ni Carla sa Facebook ang panawagan ni Jomil. Kaya personal daw siyang nagtanong-tanong sa kanilang lugar para makatulong. Sabi ko, sana mahanap na namin si Mang Roldan. Nararamdaman ko rin na malapit na. Ito na nga, malapit na nating mahanapan din. Nakita raw ng tindero ng lugaw sa highway na ito sa Santa Rosa si Mang Roldan. Oo. Nagdaan na nga rito yan. May pasang-pasyan sa ako nangangalakal siya. Yung ng mga plastic. Sinigundahan naman ito ng tindera ng merienda sa kalapit na tindahan. Meron po siyang kinuha sa ako na barya. 3 pesos po yun, na inabot niya po sa akin. Sabi ko po, wag na po, bigay na po namin yung pagkain. Kasi naawa po kami, nanginginig na nga po yung mga katawan niya. Sa pagkakataong ito, lalong lumakas ang kutob ni Jomil. Kaya naman habang may liwanag pa, kasama si Carla, sinuyod nila ang bayan ng Santa Rosa. Sa kanilang pagtatanong-tanong, sa palengke raw huling namataan ang aming hinahanap. Pagdating sa palengke, Magaling pa yun, sabi ko sa iyo Sino ba yan? Sabi ko, katatanin lang. Oo, tumayo siya. Nangingiyaw si Camilo sa akin. Okay, tayo sa kabila. Hindi pa, salamat. kinabukasan, bumalik sina Jomil sa Santa Rosa. Una-una po, nagpapasalamat po kasi napakarami po nating mga tutulong ngayon sa paghahanap. Hanggang nakarating kami sa pila ng tricycle na ito sa Kabanatuan. Sir, may nakita ro rito nakahiga. Dito raw, diyan daw nakahiga doon. Ay, tanghali na nakahiga ro, init-init. Mga 5 araw pa lang daw. Mga 5 araw pa lang daw. Sir, kung sakasakali po ba namin Nakita ko. Pero di po malalayo dito yan. Bigyan ko po kayo ng contact number. Sa pagbabakasakaling hindi pa nakakalayo si Mang Roldan,
Ipinagpatuloy ng grupo ang paghahanap. Pero matapos ang isa na namang araw, ni anino ni Mang Roldan, hindi pa rin nakikita. Ngunit hindi raw susuko si Jomil. Sa darating na mga araw, babagtasin daw niya ang iba pang daan papuntang Isabela para mahanap ang taong nagpaalala sa kanya ng kababaan ng loob at katatagan. Napakabilis man ang takbo ng ating buhay ngayon. Huwag pa rin natin kalimutang magpasalamat. Hindi lamang para sa mga biyayang ating natatanggap, kundi para na rin sa mga leksyong ating natututunan sa mga pagsubok na ating nalalagpasan. Maraming salamat po sa Komisyon ng Wikang Filipino at sa International Center for Communication Studies sa mga parangal na ibinigay nila sa amin. Para po sa feedback at story suggestions, pwede nyo kaming i-email o sundan sa aming Twitter at Facebook account. Hanggang sa susunod na Sabado po, para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica Soho.